Sa tama po kaliwat ka ang ng ingay ng politika at matinding pagpangga sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ng mga oposisyon at mga kumakalaban sa gobyerno ng ating Pangulo, PBBM tahimik lang at focus sa ikauunlad ng bansa. At boom! Isang pasabog na good news. Isa sa mga pinakamayamang bangko sa Asia, nakita ang ganda ng performance ng Pilipinas at top 3 sa mga bansang may pinakamabilis na paglago ang ekonomiya sa Timog Silangang Asya. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. The Trump tariffs are expected to cut growth in Asian economies this year and the next. But the Asian Development Bank believes the Philippines is well positioned to ride out the impact. The Asian Development Bank believes the Philippines is equipped to ride out the possible effects of the 17% discounted reciprocal tariff slapped by the United States. The ADB says the country is in a position of relative strength to mitigate the tariff's impact. The Trump administration's reciprocal tariffs have rattled markets globally in the last few days. Despite these global headwinds, the Philippines is on pace to grow by 6% in 2025, among the highest estimates in Southeast Asia. At 6%, the country is just behind Vietnam and Cambodia based on the ADB's Asian Development Outlook report. Tahimik ang Pangulo pero may pasabog sa dulo at hindi mo inaakalang balita ng Pilipinas. Sa kaliwat ka ng ingay ng politika, sunod-sunod na batikos, komentaryo at tila walang humpay na pagbanat sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, mapapaisip ka, tila ba walang ginagawa ang Malacanang? Makikita sa headlines, sa news feeds, sa mga chismisan online, ang lahat na masasakit na paninira sa ating administrasyon na tila wala raw nangyayari. At bakit tahimik ang palasyo? Pero bakit kaya tahimik? Ano ang ginagawa ng Pangulo sa gitna ng lahat ng ito? Ang tanong ay hindi kung may ginagawa, kundi bakit tila ayaw ipagyabang. Kasi habang maingay ang mga tumitira sa kanya, si Pangulong Bongbong Marcos tahimik lang, tahimik sa kamera, tahimik sa away, tahimik sa pangungutsang walang humpay. Pero teka lang, may mga kilos na hindi kailangang isigaw, may mga plano na hindi kailangang i-broadcast. At minsan, ang tunay na pasabog ay dumarating sa oras na hindi mo inaasahan. At boom! Pilipinas, top 3 sa pinakamabilis ang ekonomiyang paglago sa Timog Silangang Asya. Habang tila sinisigawan siya ng mga kritiko, isa sa mga pinakamalaking bangko sa buong Asya, ang Asian Development Bank ay biglang nagsalita. The Philippines remains a bright spot. Yes, hindi mo lang nararamdaman agad, pero ang mundo nakikita ang galaw natin. Top 3, hindi top 10, hindi rising, kundi pang third sa buong Southeast Asia na may pinakamabilis na paglago ng ekonomiya. Pero paano nangyari yun? May sikreto bang hindi natin alam? Well, hindi ito magic. Ito ay dahil sa focus at propedensya syempre ng ating Panginoong Diyos. Habang ang iba ay busy sa pagbabatikos, busy sa mga problema sa politika, si Pangulong Bongbong Marcos ay busy sa ekonomiya, sa inflation at sa trabaho para sa mamayang Pilipino. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Focus over drama. At ang ADB Finorcast. Una, ang 6% GDP growth ngayong 2025. Inflation na bumaba sa 3% mula 3.2%. Pangatlo, 2.6 milyon na trabaho ang nalikha mula Enero 2024 hanggang Enero 2025. At pang-apat, 9.7% increase sa government spending para sa social services. At pang-lima, a third of the budget para sa edukasyon, cash transfers, health insurance at food vouchers. Pero teka, akala natin wala ng plano. Akala natin hindi ramdam ang gobyerno. Hindi kasi ito drama kaibigan, ito ay datos.
At habang ang iba ay naglalabas ng opinyon, ang administrasyon ay naglalabas ng resibo. But wait, may plot twist. Hindi pa dyan natatapos. Habang umaangat tayo, may banta mula sa labas, ang US reciprocal tariffs. At ayon sa ADB, maaring maepekto ito sa GDP ng buong Asia. Pero ang Pilipinas, dahil sa robust investments at local consumption, ay may pananggalang. Therefore, kahit may unos, may matibay tayong kinatatayuan sa tulong ng ating Panginoon Diyos. Ito ang katotohanan, kaibigan. Tahimik pero may gawa. Hindi kailangan ng malakas na sigaw para magtrabaho. Hindi rin kailangan ng spotlight para makapagpatunay. Dahil minsan, ang tunay na leadership ay tahimik pero may laman. At habang ang iba ay nag-aaway sa harap ng kamera, ang gobyerno mo ay naghahanda sa likod ng tabing. Kaya kung akala mo'y walang nangyayari, masdan mo ngayon. Habang sila'y nag-iingay, ang Pilipinas ay umuusbong. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoon Diyos. Roma 5 verse 8. Ngunit ipinapakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Sa ganito, noong tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Kaibigan, sa gitna ng ingay ng mundo, ng mga paratang opinyon at pag-uusga ng tao, tahimik ang ating Panginoon Diyos. Hindi siya sumigaw ng kanyang pag-ibig. Hindi siya nakipagtalo sa mga pariseyo upang ipilit ang kanyang katwiran. Bagkus, siya ay namatay sa krus, tahimik ngunit makapangyarihan. Ang ating Panginoon Jesus ay hindi nangaral para lamang ipakita siya ay tama. Nagmahal siya sa paraan ng pag-aalay ng kanyang sarili. At gaya ng ating Panginoon Jesus, sa gitna ng kaguluhan, ay tahimik na tinapos ang pinakamalaking laban, ang laban sa kasalanan at kamatayan. Makikita rin natin ang halimbawang ito sa mga lider na hindi nangangailangan magsigawan, kundi mas pinipili magsakripisyo at kumilos ng may malasakit. Kung ang ating Panginoon Kristo, na hari ng lahat, ay piniling manahimik at magtiwala sa kalooban ng Ama, tayo rin ay tinatawag na manalig, magtiwala at kumilos sa pananampalataya, kaibigan. Dahil sa krus, natutunan natin ito. Una, hindi kailangan maging maingay ang tunay na pagmamahal. Pangalawa, hindi kailangang ipagyabang ang tunay na tagumpay. At pangatlo, dahil sa katahimikan, dumadaloy ang kaligtasan. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyo pong tahimik na makapangyarihang pagliligtas. Turuan niyo po kaming tularan ang iyong halimbawa na sa gitna ng kaguluhan ng mundo, piliin ang pananampalataya, katapatan at pagmamahal. Ikaw ang aming dakilang halimbawa sa pamamagitan ng aming Panginoon Kristo. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan at pagmamahal sa amin, na kami habang makasalanan ay binigay niyo po ang inyong pong anak at namatay ang aming Panginoon Jesus para sa aming mga kasalanan nang walang panunumbat, kundi puno ng pagmamahal. Tulungan niyo kami, Panginoon, ay pasakop ang aming buong puso, ang aming buhay sa Kanya mula ngayon at magpakailanman, at tanggapin niyo po kami bilang mga anak po ninyo. At salamat po sa pagdinig ng aming panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapat ito ay samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus.